Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po yung magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong Pax Celica, mga kababayan. At dinipensahan po ito ng tinatawag po ng kanyang ate na bangag. At ngayon po ay komentuhan po natin ang mag-ate. Ito po ang depensa nung tinatawag na bangag at ito naman po ang banat ng kanyang ate dito po sa Pax Celica na pinipilit po nila na ito'y maitayo sa ating bansa. Pero natuklasan ng kanyang ate na dihadong-dihado pala ang bansang Pilipinas. Pabor na pabor sa banyaga. Ang tanong, may kikita ba? May malaki bang kikita dito? Hindi po ba? At talagang wala na silang pakialam sa ating mahihirap, mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin yung depensa, mga kababayan. Idinipensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng Pax Silica Hub sa Capas Tarlac. Sa gitna ito ng pangamba na maaaring maapektuhan ang likas na yaman at mawala ng tirahan ang indigenous people sa lugar. Ang Pax Silica ay isang inisyatibo na pinangungunahan ng Estados Unidos na layong makapagtayo ng manufacturing, semiconductors at artificial intelligence hub sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang magbebenepisyo nito ay ang mga Pilipino at wala namang kasunduan na maaprubahan na hindi dadaan sa pamahalaan ng Pilipinas. I cannot see how another country can come into the Philippines and, for example, exploit our minerals without the agreement of the Philippine government. Yan po mga kababayan. Ayon po yan sa Pangulo, mga kababayan. Pero ayon naman po sa kanyang ate. Ito naman po ang sinasabi ng kanyang ate tungkol po sa Pax Celica. Umpisahan na po natin. Umalma ang depensa sa impeachment trial ni Vice President. Ako'y naalarma dahil nabigyan ako ng DOJ ng isang kopya nitong tinatawag na Architecture of a Proposed ESG Framework in the Philippines. Ito raw ang framework na gagamitin, ang siyang draft na gagamitin para sa kasunduan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ngayon, didiin ko na tulad sa ating lahat, wala naman tututol sa Pax Silica kung ito ay magbibigay ng karagdagang hanap buhay at kaunlaran para sa ating bansa. Hindi lamang doon sa 3 probinsya, kundi sa lahat. Ngunit ako'y abalang-abala sa linalaman nitong sinasabing framework. Unang-una, nais kong tanungin, pero nandito ba yung DOJ? Parang wala. Dahil kasi ito may kinalaman na sa ating soberanya at sa jurisdiction. Andito, very clearly, all kinds of issues na pinoproblema ko, no? Dahil unang-una, hindi ko malaman kung totoo to. At sa pakiwari ko, ito'y galing sa New York o sa ibang bansa. So, kumbaga, dapat nag-draft rin tayo ng sarili natin, ano? At ikalawa, ano na ba ang status nitong framework negotiations? Kasi para sa atin, para sa akin, at sa lahat ng pinabasa ko, ito ay tutol sa ating saligang batas at maaring tutol din sa iba't iba pang batas. At Pakinggan pwede ho natin, sana mga kababayan. bigyan kami ng terms and conditions at ang lengguwahe po nito ay talagang banyaga. Constitutional fee simple ownership ng isang bagong dambuhalang korporasyon na nangangalang Landco. May Landco dito sa Pilipinas pero ibang Landco to, 60% daw ay magiging Filipino-owned, 40% ay American joint venture. Nagtataka ako kasi yung lupa hindi naman pala babayaran. Ayan, masamang balita sa mga Ibibigay ho. kapitan at kay Mayor Rodriguez. Pambira. Dahil eto nga, bakit ganito to? Hindi ba dapat BCDA na lamang o kung sino ang nais magbenta? Pagkalaki-laki ng lupa, 1,619
hectares na hahawakan ng 99 years pero may karugtong na sa pagkatapos nitong 99 years, andun pa rin sila. Hindi daw pwedeng guluhin. Yan malinaw ho. Eto nga, hindi ba dapat gobyernong Pilipino na lamang ang humawak niyan? Pagkatapos sa bayaran ng fair market value ang sino mang gusto magbenta. Pagkat ang narinig ko sa mga taga-barangay, pati sa ating mga ita, babayaran lang daw ng 300,000 pesos ang unang 5 hectares. Wow. Kung lumampas ng 5 hectares, wala na raw silang budget. Grabe, Bigay na no? lang daw nila. Paano naman yun? At, Mga loko-loko? ito nga, holy at burial ground ng ating mga katutubo, yung ibang nasasakupan, medyo nakakaabala din yan. At bakit naman tayo magbibigay ng pagkalaki-laking lupa ng libre dito sa joint venture na siya na rin ang mamumuno? Ang nandito sa framework po, ang pakaliwanag, may master tenant na siyang mangangasiwa sa lahat ng sublease and the entry and of companies and the construction of facilities. Ano ba ang nasyonalidad nitong May nabayaran ho dyan, mga kababayan. At syempre, pumorsyento ang ating diktador at bangag na Pangulo. Bakit ho kanyo? Mahigit 1,000 ektarya ang ipamimigay natin sa Estados Unidos. Imposible hong walang nakinabang dyan, walang kumita dyan. master tenant or JV na to? Pagkatapos noon, meron pang paglilikha ng Pax Silica Court of Commerce in New York. Ang sakop ba nito commercial contracts lamang o talagang isusuko na natin ang batas Pilipino at ang korteng Pilipino sa New York? Parang nakakakaba naman yata to. Ang sabi kasi exempted na daw sila sa iba't iba pang batas at hindi sasakupin. Ang sabi pa, yung governing or oversight body, itong Pax Silica Court, meron pang 4-member zone joint committee na ang members ay landowner, kung sino man yon, dahil hindi ko naintindihan kung sino yung landowner, yung master tenant, itong JV na to, yung US Department of State, at iisa lang yung Philippine government sa 4 na yan. Grabe, no? Ano ba ang kapangyarihan ng mga ito? Pagkatapos nga, palibhasa ito ay hearing ng critical minerals at environment, hindi binabanggit na sakop din ng deklarasyon ng Pax Silica ang processing ng rare earth. Mhm. Ngayon, ang processing na yan, alam po natin, Kawawa ho ang Pilipinas. Disadvantageous ho ang Pax Silica para sa atin. Dapat ho yung pumayag na magkaroon ng ganyang agreement ay ibitin patiwarik. ay Crucified, very, mga very kababayan. toxic at kung minsan radioactive. Payag ba ang mga taga-Kapas na sila ang i-expose sa kung ano-anong mga minerals na yan? Sa kabila ng pagnanais natin, ng development, ng kaunlaran, ng trabaho, pag po tayo magpadala. Higit sa lahat, ano ang national security implications po nito? Ako ay naniniwala na kailangan malaya ang foreign policy ng Pilipinas. Huwag tayong kakampi sa isa o sa kabila. Ituturing ba ito ng China ng expansion of EDCA facilities through civilian development? Ito ang nakaka-nervyos din kasi yung geopolitical risk, andyan na naman tayo sa kalagitnaan ng dalawang dambuhalang kapangyarihan. Marami po ang i-discuss natin, Grabe, pero no? unang-una sana mapag-usapan yung constitutionality and legality, pati ang ownership ng lupa, ano ang alternative livelihood ng ating taong bayan, at totoo ba na magpapatayo na ng chip manufacture o habang buhay na ba ang Pilipinas na nasa assembly and testing sa electronics industry? Yun lang Yan po, mga po kababayan. sa Grabe, no? Pero hindi po yan sinasabi at pinaalam sa taong bayan, mga kababayan. Pero dinidepensahan pa yan. Dinidepensahan pa po na Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Talagang lahat po lalabagin. Pati po ang ating konstitusyon,
pati ang ating soberenya, lahat po. At ang pinakamabigat, magbibigay ka ng lupa sa kulang 100 taon, 99 years, ni hindi man lang babayaran ng lupa. Libre. Mga kababayan, napakalaki. Kulang 2,000. Mahigit 1,000 na ektarya. Gaano kalaki nun? Hindi po ba? Napakalaking lupa. Tapos, may sarili silang gobyerno. Hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno ng Pilipinas. May sarili sila. Hindi pwedeng kontrolin ng estado ng ating bansa. Aba, parang pinamigay mo na. Ibang klaseng agreement ito. Ang tanong, pwede po ba sa Amerika na gawin ng Pilipinas yung ginagawa nila sa ating bansa? Sila ba magbibigay sa Pilipinas? At tayo ay magtatayo rin doon ng basurahan? Dahil sikat na sikat ang ating bansa sa basurahan. Pwede ba tayong bigyan ng Estados Unidos ng mahigit 2,000 hektarya para tapunan ng basura ng libre? Hindi po ba? At mga kababayan, yung mga radiation yan, mga radio radiation sa ating mga kababayan, sa ating mga katutubo, at sa kalapit probinsya. Hindi po ba? Tatamaan po dyan. Una, Tarlac. Di ba? Pampanga. Hindi po ba? Bulacan. Tatamaan din yan. Hanggang Nueva Ecija. Pati po itong baka tamaan din itong Zambales, itong Bataan. Hindi po ba? Maraming tatamaan. At ang pinakamasakit, mga kababayan, bibili ng lupa mo, babaratin pa. Bili mo, 300,000, 5 hektarya. Pambihira, pagka lumagpas ng 5 hektarya ang lupa mo, aba, libre na. Matindi. Napakalaki pala ng kikitain nila riyan. Talagang nakita nyo po, binigyan po tayo ng leader na walang malasakit. Nagpakatuta na po. Nangyari po yan eh. Nagpakatuta po saan? Sa ICC. Nagpakatuta na po ang Pilipinas. Ngayon, nagpapakatuta po ng husto sa Amerika. Hindi po ba? Nagtatrabaho po yata ang gobyerno natin puro sa banyaga at puro pabor sa kanilang mga sariling bulsa. At hindi naman talaga para sa mga Pilipino. Dahil unang-una, pagka ganyang banyaga at technology, hindi naman kukuha ng marami empleyado sa Pilipinas yan. Di umano. At ang pinakamatindi niyan, yung pinakamatataas na kukunin nila dyan, yung mayroong mga posisyon, mga banyaga rin. Sila rin. Dihado ang Pilipinas. Dihado na sa lupa, dihado pa sa trabaho. At ang pinakamasakit, hindi mo pa sila pwedeng kontrolin. Ang pinakamabigat, mga kababayan, pagsasamantalahan pa ang ating kalupaan. At ang pinakamabigat, ang ating mga kababayan, maaapektuhan pa ng napakalaki at napakaraming problema na ibibigay pa, mga kababayan. Niyang Pax Silica na yan. Kaya nakakalungkot. Nakita nyo po, magkapatid yung magkapatid, hindi magkasundo sa pananaw. Dahil ito pong kapatid na tinatawag niya na bangag ay meron pong hidden agenda di umano. May mga pangsariling interest lamang sila dito po sa proyekto na ito. Hindi, kung totoo man ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos, para tayong inilagay at hinulog sa kumunoy nitong pamahalaan na ito dito sa proyekto na ito. Wala pong safeguard. Hindi man lang binigyan ng safeguard, lalong-lalo po ang ating mga kababayang natatamaan nitong proyekto na ito. Hindi po ba? Napakarami po at isang damukal na lupa na ililibre pa ng mahigit na kulang 100 taon, 99 years. Pagkatapos ng 99 years, hindi mo pa rin pwede silang panghimasukan. Sila pa rin ang masusunod. Hindi na sila nagbayad, pero sila pa rin ang masusunod. Pambihirang buhay yan. Talagang ganyan po. Pagka nabigyan ka ng leader na walang malasakit sa mga Pilipino at meron pang karga-karga,
na pulburon sa katawan niya. Di umano. Kaya kayo po mga kababayan, ano po masasabi nyo? Sino po ang katiwa-tiwala ngayon dito sa magkapatid? Dito po sa sinasabi ng Pangulo na makakabuti raw po sa ating bansa, makakabuti raw po itong itatayo na Pax Silica, pero sa kabila naman po, dihadong-dihado naman po ang ating bansa at ang ating mga kapwa Pilipino na tatamaan ito. Sino po ang sa tingin ninyo na nagsasabi ng katotohanan sa Pilipino? Si Senadora Amy Marcos o itong tinatawag niya na kapatid niyang Bangag? Maraming salamat po mga kababayan. At sa inyo pong nakagusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po kay Eric Kershaw from Canada. Kay Baby Roman at Isa from Cagayan Valley. Kay Annie Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Felipe Shapno from Texas, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo de Villagracia from Bacolod City. At Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Thank you po. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. At samahan po natin ng maraming dasal ng tayo po ay maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam.